kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Posibleng dalawang bagay. Una, relax. Pakitaas nga po ng kamay nung relax. Marami-rami rin, no? Siguro yung nakatayo, hindi relax. Pangalawa, aligaga. Ano ba yung aligaga? Yung bang bisi-bisihan, na wala namang pinagkakabisihan, pero nagmumukhang busy. Alam nyo, napakaganda ng ibinibigay sa atin ngayon ng Ebanghelyo. Nung matapos ni Jesus na isugo ang 12 upang ipamalita ang mabuting balita, magpahayag ng kagandahang loob ng Diyos, magpalayas ng mga masasamang espiritu, at magpagaling ng mga may sakit, sila ngayon ay bumalik sa Kanya at tuwang-tuwang nagkwento ng mga nangyari sa kanila. Kaya yung mata ni Jesus, no? Parang nakita niya sa 12 na bagamat masaya, nakita niyang pagod na pagod. Nakita ninyo kapag masaya ang tao, minsan hindi na nararanasan yung pagkapagod. Basta masaya ka. Di po ba? Minsan kami, ganun din eh. Kahit na 7, minsan yung misa because of pastoral reason, dahil walang ibang pari na magmimisa. We also feel tired, pero we are happy. Kaya ang ebanghelyo ngayon ay parang sinasabi ni Jesus na lumayo ka para ikaw ay mapalapit. Ang gulo, no? Lalayo ka para ikaw ay mapalapit. Ang paglayo
na sinasabi dito ay ang pamamahinga. Hindi daw masamang magpahinga, lalo na kapag ikaw ay nakararamdam ng pagod. Yung mga tamad, nagpapahinga rin kasi mahirap pong maging tamad. Nakakapagod. Kaya tayo na nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, lumalaban sa buhay, ay sinasabihan ngayon na magpahinga. Tayo na sumusunod kay Jesus, tayo na namumuhay bilang Kristiyano, ay napapagod din sa dikta ng mundo. Nakapapagod isipin ang ingay ng kapaligiran. Nakapapagod isipin ang dumadating na problema hindi lamang sa pamilya, pati sa iyong trabaho, pati sa iyong relasyon, pati sa iyong komunidad. Pero sinasabihan tayo ngayon na magpahinga. At sa papamahinga na yan, doon natin mararamdaman ang tinig ng Diyos na parang isang pastol na nagsasabing, nasa akin ang tunay na pahinga. Kaya nga po nakita ni Jesus ang lahat ng maraming taong sumusunod sa Kanya. Tumatakbo upang siya ay makita dahil nadarama nila na sa presensya ni Jesus, sa presensya ng Diyos, naroon ang tunay na pahinga. Kaya nga po tayo ay dumadayo pa dito sa ating dambana dahil gusto nating maramdaman ang paghaplos ng kamay ng Diyos upang maibsan ang ating pagod. Upang sa presensya ni Jesus, ang poong Nazareno ay makapagbigay ng tamang espiritu ng pag-ibig at ng awa. Magpahinga po tayo. Hindi po masama. Magpahinga tayo sa dikta ng mundo. Magpahinga tayo sa bigat ng ating dinadala. Bakit po tayo nabibigatan? Dahil nauuna ang ating isip kesa sa puso. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na, kaya mabigat ang lahat ng bagay. Wala pa po ang bukas. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang maramdaman natin ang pahingang ibinibigay ng Diyos. Sino po yung naririto na may mga kasama? Pakitaas nga po ang kamay. Yung may mga kasama po. So karamihan, nag-iisa lang. Yung may mga kasama, pakitapik po sa balikat yung inyong kasama at sabihin mong, patuloy lang. Tutuloy tayo dahil alam natin na ang Diyos ang hantungan at siyang kapahingahan sa tunay na larangan ng buhay. Kaya ka napapagod dahil ayaw mong pumunta kung nasaan ang Diyos. Ang mga taong sumunod sa Kanya ay nakaramdam ng biyaya dahil alam nila na ang tinig na kanilang sinusundan ay ang tinig ng mabuting pastol. Pahinga po tayo sa diwa ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.